Isang mapagpalang araw po sa lahat at sa inyo rin Sir JD. Ako po si RJ. Ibabahagi ko po ang karanasan ko sa mga aswang nung tumira kami ng asawa ko sa Capiz. Sisimulan ko po ang kwento ko nang makilala ko ang asawa ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Christine. Nakilala ko ang asawa ko sa isang festahan. Kaibigan siya ng girlfriend ng katrabaho ko. Naniniwala ba kayo sa love at first sight? Kasi nung unang beses ko nakita si Christine, alam kong siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Tumira kami sa Capiz ng 2 taon. Doon kasi nakatira at lumaki ang asawa ko. Pero bago kami lumipat ng Capiz, nag-live-in kami nung nagtatrabaho kami sa Bulacan. Tapos nung nabuntis siya, lumipat na kami ng Capiz. Maraming naikwento sa akin ng asawa ko tungkol sa mga aswang noong nakatira na kami ng Capiz. Pero may isa siyang kwento na hinding-hindi ko malilimutan. Tungkol ito sa tito niya, kapatid ng tatay niya. Namatay na kasi ito at naniniwala silang aswang ang may sala sa pagkamatay nito. Nangyari ito noong nasa 17 anyos pa lang ang asawa ko. Ang sabi niya, mabait at matulungin ang tito niyang ito. Natawagin na lang natin sa pangalang Benny. Kaya hindi nila aakalaing mawawala na lang siya ng ganon-ganon na lang. Ang sabi nga nila, kung sino pa ang mababait, sila pa ang kinukuha agad. Malaking misteryo ang pagkamatay niya. Wala silang ideya kung paano siya namatay. Nangyari daw yon mag-aalas 6 na ng gabi. Yung medyo padilim at paggabi na. Ang bahay kasi ng tito niyang ito ay malayo sa mga kapatid at magulang niya. Sila Christine kasi at yung iba pa niyang mga tito at tita, magkakalapit lang ang mga bahay. Kumbaga sa iisang compound lang sila. Yung tito naman niya, nasa gitna daw ng bukid ang bahay, kasama yung 2 anak at asawa niya. Isang linggo bago siya mawala, palagi daw itong may sinasaway sa labas ng bahay nila. Isang aso daw yon. Lagi niyang sinasabi sa asawa niya na lagi daw niyang nakikita ang aso sa labas ng bakod nila. Nakaupo lagi doon at nakatingin sa bahay nila. Lagi daw niya itong nakikita kapag magdidilim na. Kaya kapag nakikita niya ang aso, umiilaw daw ang mga mata nito, pero hindi kumukurap. Minsan, binato daw niya ito ng malaking kahoy na panggatong. Tinamaan daw ang aso, pero hindi ito umalulong na karaniwan na ginagawa ng aso kapag nasaktan. Noong nabato niya daw ang aso, umalis naman daw ito, pero hindi yung tumatakbo. Naglalakad pa daw ito ng dahan-dahan habang nakatingin sa kanya. Sa sumunod na araw, sinaway na daw siya ng asawa niya. Natigilan na ang aso. Baka daw kasi aswang yun. Pero ginagawa niya nga daw yun para layuan na sila ng aso. Tinitik-tikan daw kasi sila nito. Isang araw namalengke ang asawa niya ng panghapunan nila. Naiwan daw mag-isa si Tito Benny sa bahay. Yung 2 anak niya, nandun daw naglalaro sa bahay ng pinsan nila. Umalis yung asawa niya, magdidilim na rin. Iniwan niya daw si Tito Benny na nanonood ng TV. Nagpaalam daw siya dito at umalis na. Nakauwi ang asawa niya makalipas ang halos 1 oras. Pero pag uwi niya, hindi na daw niya naabutan si Tito Benny sa bahay nila. Pero nakabukas daw ang TV at electric fan nun. Kaya naisip niyang baka nasa banyo lang ito.
Kaya sumigaw siya para tawagin ito. Pero nagtataka siya kasi nakailang tawag na siya, hindi pa rin daw ito sumasagot. Nakakapagtaka kasi maliit lang ang bahay nila at hindi daw ganon si Tito Benny. Kapag tinawag mo daw ito, sasagot daw agad yun. Lalo na kapag ang asawa daw niya ang tumatawag sa kanya. Hanggang sa hanapin na siya ng asawa niya sa bawat sulok ng bahay nila. Hanggang sa labas, sumisigaw din ito sa pangalan niya. Pero hindi niya pa rin ito nahanap. Ang naisip niya baka bumili lang ito o pumunta sa ibang bahay. Pero lumipas ang gabi, hindi na daw ito umuwi at yun na pala ang huling beses na makikita nila ito. 2 araw na ang lumipas, hindi pa rin siya nahahanap. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanilang may nakita umanong bangkay sa gitna ng bukid. Di kalayuan mula sa bahay nila. At nakumpirma nilang si Tito Benny daw yon. Pasensya na po sa mga kumakain dyan o mahina ang sikmura. Maselan po kasi ang susunod kong ikukwento. Nakita daw nila si Tito Benny noon. Wakwak daw ang tiyan at wala nang lamang loob. Hindi ko alam kung maaawa ako o matatakot ako noong kunento sa kanya ng asawa ko. Kasi nasa kapis na kami noon eh. Lalo na ang bahay din namin noon, malayo sa mga kamag-anak nila. Malapit din kami sa bukid. Yung bahay kasi namin dating pahingahan ng tatay niya kapag nagtatrabaho siya sa bukid. Pinagawa na lang namin yon para maging disente. Pero alam ko, kwento sa kanya ng asawa ko para magka-ideya ako na totoong may aswang sa lugar nila at kailangan ko mag-ingat. Ako rin po meron din akong karanasan sa mga aswang. Yan na po ang susunod kong ikukwento. Pero ang ikukwento ko yung unang naging karanasan ko sa kanila. 2 beses ko kasi silang nakasagupa ang palad. Katulad din ito sa nangyari sa tito ng asawa ko. Nakakita din ako ng asong itim. Nangyari yun magdidilim na rin. Nagluluto ako ng hapunan namin ng asawa ko. Ang asawa ko naman nagtutupi noon ng mga damit. 3 buwan na noong buntis ang asawa ko nito. Sa bakuran namin, meron kaming puno ng malunggay. Namimitas ako noon ng malunggay dahil lalagyan ko ng malunggay ang ulam na niluluto ko. Dahil magdidilim na noon, inuna ko munang mamitas ng malunggay. Kasi kapag gabi na madilim na talaga doon sa bakuran namin. Nakakatakot baka kasi makaapak ako ng ahas. Marami kasing talahib doon. Dito ko na nakita yung itim na asong sinasabi ko. Yung kusina kasi namin gawa sa kahoy ng kawayan. Kaya may mga siwang yon na kapag sumilip ka, makikita mo talaga ang loob ng bahay namin. Nakita ko yung aso na nakasilip doon sa mga siwang. Yung asawa ko pa naman noon, nasa sala nagtutupi ng mga damit. Pinaswitan ko yung aso para tabuin. Lumingon agad sa akin yun. Pero halos mapaatras ako sa gulat nang makita ko ang mga mata nitong umiilaw sa dilim. Ang tagal niyang nakatitig sa akin. Parang hindi siya natatakot sa akin. Nagwawasiwas na yung hawak kong malunggay. Nanginginig na kasi yung mga kamay ko sa takot. Nang biglang gumalaw ang mga paa ng asong yun na akmang lalapit sa akin ito. Pero ng mga oras na yun, hindi na ako nag-atubili pa. Kumaripas na agad ako ng takbo. Gulat na gulat sa akin yung asawa ko pagpasok ko ng bahay. Para raw kasi akong nakakita ng aswang. Hindi niya alam, aswang na talaga ang nakita ko noon. Yun pala yung sinasabi nilang aswang na nag-aanyong aso.
Kapag nakakita ka nun, unang tingin mo pa lang, alam mo na talagang hindi yon pangkaraniwang aso na nakikita natin. Bukod sa malaki yon sa pangkaraniwang aso, mahahaba din ang mga balahibo at parang iisipin mong isa itong lobo. Yan ang una kong karanasan sa mga aswang. Ang susunod naman na ibabahagi ko na nangyari din sa akin ay halos malagay na ako sa bingid ng kapahamakan o mas malala pa doon. Nangyari ito 5 buwan matapos manganak ang asawa ko sa una naming anak. Parang 1 taon pa lang ang pagitan matapos kong makita yung itim na aso na yon. Ang sabi nila bukod sa pag-iibang anyo ng mga aswang, pagkain din ang ginagamit nila para makapangbiktima ng tao. Nalaman ko yan noong may nakilala ako sa palengke na lagi kong pinagbibilan ng gulay, si Mang Tonyo. Kilala din siya ng asawa ko. Ang sabi kasi ni Mang Tonyo, kaklase at naging kaibigan niya noon ng tatay ng asawa ko. Kaya malapit ang loob niya sa pamilya namin. Kilala ko si Mang Tonyo na maboka at masiyahin. Kapag nakausap mo siya, madali lang po siyang pakisamahan. Siguro isa na din yon sa dahilan kung bakit marami siyang suki. Minsan, nagkakwentuhan kami at napunta ang usapan namin tungkol sa mga aswang. Katulad niya, nakakita na din siya ng aswang. Harap-harapan pa nga daw at nakasagupaan pa nga na daw ito. Kaya sabi niya, baliwala lang daw yung asong itim na nakita ko noon sa bakuran namin. Doon na niya sinabi sa akin yung tungkol sa pagkain na inaalok ng mga aswang para ipasa ang lahi nila o para masundan kanila. Ang sabi niya, wag daw akong basta-bastang makikikain sa probinsya nila, lalo na kung hindi ko kilala yung nagbigay sa akin ng pagkain. Ang sabi niya, madali lang naman malaman kung galing sa aswang ang pagkain. Patakan mo lang daw ito ng kalamansi. Bago lang yun sa pandinig ko, pero naniniwala pa rin ako dyan. Kasi naniniwala na ako ngayon na may aswang talaga. Noong kapapanganak pa lang ng asawa ko, ako na ang nagtrabaho sa bahay namin, pati pamamalengke, kahit hindi ko pa masyadong kabisado yung lugar nila. Doon ko nga nakilala si Mang Tonyo at sa palengke ding yon nangyari ang susunod na istoryang ibabahagi ko sa inyo. Tanghaling tapat noon, kaya ang pinamili ko mga pangsahog sa tanghalian. Pagkabili ko kay Mang Tonyo ng mga gulay, bumili ako ng isda at uuwi na. Maraming pasikot-sikot sa palengking yun. Mga maliliit na eskinita na masikip para sa 2 tao. Habang naglalakad ako pauwi, meron akong dinadaanan na maliit na eskinita kasi palabas kasi noon sa sakayan na ng mga tricycle. Hindi pa ako nakakalabas ng eskinitang yun. Merong humarang sa akin na matandang babae. May hinihila itong crates na may laman na karne. Napahinto ako sa paglalakad kasi huminto siya sa harap ko. Tinulungan ko siyang hilahin yun para ipasok namin doon sa gilid. Noong naipasok namin yun, nagsabi ulit sa akin yung matandang babae na marami pa siyang ipapasok na karne. Wala naman akong nagawa nun kundi tulungan na lang siya. Habang nandun ako, pinipigilan ko pong huminga kasi napakabagsik ng mga karne na hinihila namin ng matanda. Lalo na kung saan niya yun tinatago.
Napapaisip din ako na kung binibenta niya yung mga karne na yon, paniguradong hindi malinis yon. Napakadumi kasi kung saan niya yun nilalagay at yung lugar na pinagtataguan niya, may nakita po akong daga at may mga ipis. Sabi nung matandang babae, bilang kapalit dahil tinulungan ko siya, papakainin niya daw ako. Na agad ko naman tinanggihan. Kasi nanditiri nga ako sa lugar niya at sa mga karne na binebenta niya. Ang sabi ko, busog pa ako at hinihintay na ako ng asawa ko. Pero nagpumilit pa rin siya at ayaw niya akong paalisin. Yung para bang kinukonsensya niya ako. Binigyan niya ako ng mainit-init at bagong lutong arroz caldo. Umuusok pa nga yun sa sobrang init na parang kakaluto pa lang nito. Pinaupo niya ako tapos binigyan niya ako ng kutsara. Medyo ayos naman po yung binigay niya sa aking arroz caldo. Parang masarap naman. Pero habang hinahalo ko yun, biglang pumasok sa isip ko yung sinabi sa akin ni Mang Tonyo. Na wag daw akong tatanggap ng mga pagkain sa mga taong hindi ko kakilala. Naalala ko noon may binili pala akong kalamansi kanina. Kumuha ako ng isang piraso noon tapos tinusok ko yun sa dulo ng kutsara. Nang mahati ko ang kalamansi, tsaka ko yun ipinatak sa arroz caldo. Wala pang isang segundo, nag-iba po yung kulay noon. Na dating kulay puti, parang naging kulay brown. Umaalingasaw din ang napakabahong amoy na nanggagaling doon sa arroz caldo. Bumula din yun na parang napapanis na pagkain. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Mang Tonyo. Pero paano kung hindi ko nalaman yon? Siguro may masama na nangyari sa akin o kung ano pa man. Ang sabi nila wala naman daw nagtitinda ng mga karne doon sa skinita na yon. Dati daw kasi yung patahian at bawal doon magtinda ng mga pagkain. Himala ding nawala yung mga karne na tinatago ng matandang babae doon. Nakakapagtaka kasi napakarami noon, bigla na lang nawala. Marami akong gustong kalimutan sa buhay ko at isa na to sa mga yon. Pero hindi naman tayo matututo kung hindi natin naranasan ng mga bagay na nagbigay ng takot sa buhay natin. Salamat po Sir JD kung mabasa niyo po ito. At salamat din sa mga nakinig ng istorya ko. Hanggang dito na lang po.